This morning, ang mga guest namin, syempre mga beauty queen. Oo, katulad mo. Katulad ko din. Yan. Anyway, ano First na and nga. guest ka. Oo. Ano na nga, pakikilala ko na po siya, an entrepreneur, passion professional, and advocate. She holds degrees in computer science and fashion styling, is pursuing fashion design and a licensed real estate practitioner, crowned Mrs. Laguna, Philippines, Wow. Cosmo World 2023. She is the CEO of Smarty Escape Travel and Tours and Meland Maria Beauty Secrets and Fashion Boutique, and advocates for women's empowerment and stray animal welfare. Wow. Yan, ladies and gentlemen, good morning here at Ito Ang Tahanan, Mrs. Meland Maria Ramos Paite. Paite. Ayan. Hello, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Hello, good morning. Maraming salamat po sa Ito Ang Tahanan Yan. sa pag-invite niyo Yan. sa So, amin dito. ano po kayong tawagan po namin kayong Meland or Maria? Melanda lang po. Meland. Ayan. Meland. Good morning po. Ayan. 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 And of course- Okay, next we have the CEO Wow. of Tres Chic Luxury Original and a dedicated philanthropist, a leader whose influence empowers and service inspires. She will be crowned Mrs. Philippines International Queen of Influence 2026. Wow. Honoring her impact in business, advocacy, and community service. We have Dr. Jennifer Pauls. Jen Pauls. Good morning, Dr. Welcome po sa Ito Ang Jennifer. Tahanan. Yan. Thank you po sa mag-invite here. Yeah. Our pleasure. Yan. And syempre mga ka-homemates, I'd like to introduce to you our very own Miss Ellen Perez. She's our motivational coach. Ayan, Ma'am Ellen. Good morning. Ma'am Ellen. Come in, please. Ayun, no? Ayan. Wow. Good morning po mga ka-homies. Maraming salamat po at nandito muli tayo sa Ito Ang Tahanan. Happy New Year po sa inyong lahat. Yan. Good Happy New morning. Year, ma'am. Alright, ayan. Ma'am Ellen, alam nyo naman, mga guests natin, napakaganda na naman ang topic namin ngayong umaga. Ngayong umaga, dahil inumpisahan natin ang batuhan kanina. Yes. So medyo nabitin-bitin tayo dahil kanina, nag-break na nga, pero hindi pa rin tayo. Baka Yes, hindi Ito yung continuation ngayon. Nag-usapan natin ngayon, paano nga ba yung pagbitaw? Yun. Yan. Yan Kanina, nag-share kami ng amin. Sabi ko, ako nga, kailangan ko magtrabaho na, kahit pagod na ako, kailangan ko magtrabaho, pero yung syempre, yung family ko, hindi na naiintindihan na napapagod din ako. Ayan. Tanong Or, naman ayan. natin yung ating mga guests, yung inputs nila tungkol sa Yung ganyang topic. Meland. Si Ma'am At this moment in time of my life, hindi naman, kumbaga parang ang hirap kong magbigay ng mga ano ngayon kasi I'm very happy with what I have right now. Yes. But as to, if you will ask me kung ano yung mga napagdaanan ko na kailangan kong bitawan, siguro mga ano yun during the pandemic. But, lahat naman tayo dumaan doon nung everybody was, stuck sa bahay nila, walang work, and thinking tayo, paano yung mga anak natin if this pandemic hindi siya natapos. So, that's one thing that made me depressed siguro that time. But, sa ngayon, ang pinoproblema ko lang, paano ba ako magiging maganda araw-araw to think na people are Magandang ano yun, Yes, oo looking nga yun. up on me. Kasi nga, Positive I am side. crowned as Mrs. Laguna Philippines and to be crowned soon on February as Mrs. Philippines naman. So, it's a big, parang malaking pressure din at bigat din. Paano ko i-empower sila? Kasi alam ko, power comes with greater responsibility. Yes. So, that's one thing na nakakabigat. Yes. Ayan, Doc. Yun nga yun. Ako, Doc, Jen. Ako naman po when it comes to pagbitaw talaga, laging acceptance muna eh. Laging tatanggapin mo muna yung isang bagay or yung isang pangyayari sa buhay mo para makabitaw ka ng gusto. Diba? So, ako, mabilis ako sa ganun. Kasi ang lagi ko paniniwala, pag hindi para sa akin, hindi para Para sa sa akin. inyo. Pag para sa akin, kahit Grabe. anong gawin nilang lahat, bahala kayo Sa'yo dyan, yun. para sa akin yan. Ibibigay yan sa akin. Ang ganda naman ng ni Doc kasi madali siyang
I mean, you know, you let it go. Hindi mo na pinapatagal. Kasi diba? po kailangan eh. Kailangan natin i-let go yung mga bagay na hindi talaga para sa atin. Kailangan natin mag-let go kasi para meron namang opportunity yung ibang papasok. Correct. Nandun yung nandun yung reality. Oo, Kung yung tinatawag. real talk, In-embrace real na talk din. real talk, reality, you're embracing the real thing. Talking about simple ways to let go. Yeah. Halimbawa, bigay kayo ng, yung the pain na nangyari sa inyo. Masakit na, talaga. Yung Oo. hindi nyo makalimutan. Yeah, tapos, ang sakit, From pero the past or from Hinayaan nyo na lang. Hinayaan nyo na lang. meron bang experience Okay. yun sa inyo? Yung mga naging mabigat kong problema, actually, hindi naman siya in 1 day, in 2 days, tapos na. It's really a process. Opo. To heal is really a process. So, parang, din yan, parang coffee, pag instant, hindi naman din healthy. So, you need to, parang contain it to yourself and every day, tanggapin mo. And, of course, yung manalangin tayo for the healing. And make yourself busy kasi sabi nga nila, the idle mind is where the devils play. So, Yeah. just make yourself busy and everything will follow. Yeah. How about Ma'am Ellen? Ayan, Perez. Paano ba yung pagbitaw? Di ba? Correct, oo. Yes po. Ma'am Ellen, What can you share ka naman advise, sa ma'am? amin. Sure. What can you advise about it? Ma'am Ellen, hindi ka namin marinig. Hindi ka namin po. marinig. Oh, Ayan, good Ayan. morning Okay. po. Ayan. Sorry. Ang saya ko kasing nakikinig sa inyong lahat. Kanina nga, nakakatuwa, sinabi na ating kasamang si Carmina Homie, yung kausap niya yung sarili niya sa salamin, di ba? Si Efren. And that's, si Ka-Efren, natin Ka-Homie, yung ganda yung sinabi niya, sir, which is, it's really good. It's highly recommended na bago ka may iwanan o bago ka merong yayakapin, it's nice that you're talking to yourself. Kasi kinukondisyon mo yung sarili mo eh. You are aware of what are the things that you need to let go and what are the things that you need to embrace. Kaya, importante yung awareness and acceptance na alam mo yun, tama yun, naganda po yun, sir. Inakondisyon mo yung sarili mo, teka, kaya ko pa ba? Okay pa ba ako? Pwede pa ba? Diba? Those kind of questions, asking yourself is a good exercise or routine to assess ano pa yung mga pwede mong gawin, ano pa yung medyo hindi ka man na rin kayang gawin, di ba? And, mahirap talagang iwan ang mga bagay-bagay na lalo't may bigat because you're asking for or you're wanting more parang validation or you're asking for, teka, ako naman yung tama bakit ganito yung nangyari? Ganon. But it's really important that we pray, hope, and serve. Ayan. As the start of the year, that's always my recommendation. You pray for the things that you need to let go. Hope for a better things for you at sa mga tao o sitwasyon na hindi naging magkaroon ng maganda. And then serve. Serve your purpose. Serve your community, serve your church, serve your family, serve your loved ones. Ayan, sana medyo nakatulong yan Of pasimulan. course, of Kung paano course. gumawa ng bigat at yakapin ng pag-asa. With that, pray, hope, and serve, madali mo nang mayayakap yung pag-asa na darating.